Grabe ho itong balitang ito, mga kababayan, no? Ito ho ang dahilan, at resibo na maraming nagmamahal kay ex-President Duterte. Si Steven Spielberg, isa sa mga sikat at pinaka-maimpluwensyang tao sa Estados Unidos, isang direktor, ay gusto raw gumawa ng buhay, istorya ng buhay ni Tatay Diggs. Pambihira. Ang gaganap po daw dyan, mga kababayan, ay si Robert De Niro bilang Digong at kasama rin si Senador Padilla bilang si Johnny Depp. Humingi ng suporta sina Senate President Chis Escudero at Senator-elect Tito Soto sa Duterte Bloc para maging leader ng Senado sa 20th Congress. Aso itong si Romualdez, masasabi natin na talagang dumidila ng puwet talaga. Pero magkakaroon pa rin po yan ng kahit papaanong matinding laban, lalo na pag si Pulong na pumasok. Naku po, yari talaga sila dyan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Aso itong si Romualdez, masasabi natin na talagang dumidila ng puwet talaga. Pero magkakaroon pa rin po yan ng kahit papaanong matinding laban, lalo na pag si Pulong na pumasok. Naku po, yari talaga sila dyan. Nakakatuwa yung mga ganitong kaganapan kasi umiinit ang politika sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Siniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili. Oh, kita mo na, alam mo na kagad kung sino yung mga tuta ni speaker eh. Di ba pagka nilapitan mo yung amo, halimbawa kanina, nagpunta sa SMNI si Madam Moca, di ba? Oo, pumunta si Madam Moca, dala-dala niya yung dalawa niyang tuta. Ay, tuta. Aso pala, hindi pala tuta na yun. Malaki na pala yun. Matanda na pala yun. Si Toffee, tsaka si Trooper. Dala-dala niya na. Naupo dun sa sopa. Biglang dumating si Dada. Alam mo, ginawa nung siyempre, ang laking alimaw ni Dada, ang itim pa. Pinagtatahulan si Dada sa loob ng studio. Pambihira, oo. Pinagtatahulan po si Boss Dada ni Trooper. Kala mo, kalaki ni Trooper tsaka ni Toffee. Ang malupit niyan, feeling nila, dinidepensa nila yung kanilang nanay na si Mocha. O, sabi ko nga sa inyo ganyan pagka yung, alam mo na yung mga aso, unang po, tumatahol yan pag nilalabanan mo na yung amo wala naman ako sinabing tuta itong congressman na ito Ang sinasabi ko lang, pagka alam mo na makagad kung sino yung tuta, kung sino yung unang papalag, kung sino yung unang magsasalita. Ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang Naks naman, may manifesto of support na kagad. Wow! Gago! Di pa nga kayo wow, manifesto of support na kagad. Sige, bahala kayo. Pananaw niyo yan 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan, So, ito nga mga kababayan, si Marcoleta daw isa sa mga tinitignan. Pwede rin si Cayetano, pwede rin daw si Zubiri, pero I don't think si Zubiri mananalo pa bilang Senate President. Pero among them, they will vote for the person I think they would consider. Ito lang sa akin. Ako, gusto ko si Marcoleta. Definitely. I like Marcoleta to be the Senate President. Para matikas talaga, di ba? Ala Miriam Defensor Santiago. Ganun. Gusto ko talaga yon. But again, they would be compromised. Compromised in a sense that, syempre magbobotohan yan. Ang maaaring maging compromise pa nga niyan ngayon is si Cayetano. Bakit? Kasi kahit pa paano, si Cayetano, friendly with the pro-admin, friendly with the other people, and friendly with the Dutertes. Di ba? Alam natin yan. But, the thing is, okay din ang stand niya pagdating sa mga Duterte. Kita nyo naman, naging Vice President ni PRRD. Naging Secretary niya. As in, katiwala niya, katabi niya all throughout his term. Hindi bumitaw. And until to the kidnapping, unang nagsalita yan si Cayetano. Di ba? Ibig sabihin, maayos ang tayo niyan. Yung iba, ayaw dyan dahil nga kay Marcos. Ewan ko kung nagbago na utak ninyo mga tatanga-tanga kayo. Si Chis Escudero may basbas ng Pangulo. Bakit pa siya papalitan ni Soto na isang kaalyado rin ni Pangulo? Walang dahilan, ika nga. So, I think Marcoleta or Cayetano has a bigger chance
to be the Senate President. Boom! Yun. Alright guys, napakaganda na pag-uusapan natin. Preview pa lang, nakakita nyo na no? Tamba, nagtatago na sa Pluto. Ako, sobrang layo niyan. Tamba, baka magurugur ka dyan. Maraming alien dyan. Ako, Diyos ko. Okay guys, reaction tayo ulit, no? It's me, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. Alright, nakakita nyo naman si Boss Banatbay. So, syempre, reaction tayo. Kukwento ko sa'yo, laman ng video. Okay, siyempre, kung gusto mong ipanoorin yung full video, edi panoorin mo na. So, re-reaction tayo ngayon. Ngayon, sa video na to mga babayan, no? Ay grabe. Oh, grabe yan. Oh, sobra. Grabe to, mare. Kaya kung busy ka ngayon, huwag ka muna magpadede ng anak mo, manood ka muna rito. Si Sir dyan, bago isuga yung kalabaw, manood ka muna. Para alam niyo yung issue sa Pilipinas. Si Lolo and Lola dyan, shoutout po sa inyo. Yung mga kumare ko dyan sa, sa OFW, sa London, China, America, Canada. Alright, shoutout sa'yo, no? So ngayon mga babayan, ito si Senator Kong Marcoleta na dating inagawan ng hopya, no? Tinanggalan ng kapangyarihan, binuli, pinahiya. Ngayon, oh my godness, ngayon siya ay napipintong maging Senate President, no? Siya ang magiging, siya na talaga. Alam mo kung bakit ko sinabi na siya na talaga? Siyempre, Team Duterte yan, laging panalo yan. Alam nga naman, sino yung ilalagay pa natin? Si Cheese na naman. Uy, mga kababayan, wait lang. May ipapanood ako sa inyo. Okay, Mare, may ipapanood ako sa inyo. Saglit lang, panoorin mo na to saglit. Ito pa lang si Cheese Escudero at si Soto, nakikiusap na sa Duterte Blocks. Panoorin mo to. Panoorin mo to tapos babalikan kita, panoorin mo yan. Ako, may mga sumusuyo na daw sa Duterte Black Senators. Humingi ng suporta sina Senate President Cheese Escudero at Senator-elect Tito Soto sa Duterte Block para maging leader ng Senado sa 20th Congress. Ayon kay Senator Bongo, nakausap na nina Escudero at Soto ang Duterte Block sa Senado. Binubuo ito nina Senators Go at Robin Padilla at Senator-elect Bato de la Rosa, Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Napag-usapan na raw nila na iisa lang ang iboboto nila sa pagka-Senate President. Marami pa pong ibang nakikipag-usap rin po sa amin. But we are open sa lahat po ng pag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent Senate po ito. Tama, kaya i-kick out na si Cheese Escudero. Si Cheese na, Diyos mio, diba? Instead maging Senate President, naging uto-uto sa First Family. Tapos, si Cheese Escudero, may karapatan pang makiusap sa Duterte Block. Duterte Block Senators. Nasuportahan at iboto siya. Nako naman. Sana mga Lods, no, yung magiging Senate President talaga is from Duterte Block. Di ba? Maganda yon. Dumadami ang mga Duterte Senators, no? Boom! Ayan, napanood mo, no? Ang lupit, no? Ba't kayo nakikiusap? Dito makiusap kayo sa mga tropa nyo. Kanya-kanyang tropa to mga boss. Ba't nakikiusap kayo sa Duterte Blocks? Amin yan, no? Doon kayo wala na ba kayong tropa? Bagsak na kasi kayo, bagsak na yung mga ratings nyo. Darating ang panahon, puro mga Team Duterte na, mga DDS na ang mamamahala sa Pilipinas. Tinan nyo, magiging maganda ang Pilipinas. Nako, Diyos ko, sawang-sawa na, nauumay na nga, sabi ng isang attorney na vlog natin, umay na ang mga Pilipino sa mga pinaggagawa ng mga politikong pulpul dyan. At ito pa mga kababayan, ito pa, mas malupit, sasama natin sa reaction video to. Yung isang sikat na director, okay? Director to gustong gawan ng pelikula itong si Tatay Digong. Ganun po siya kasikat sa buong mundo. Kasi trending si Tatay Digong. Sobrang hero talaga siya. Pero may mga demonyo na hindi bumibilib kay Tatay Digong. Yun yung mga drug addictos, no? Yan yung mga sindikato naggalit kay Tatay Digong. Eto, panoorin nyo. Gustong gawan ng pinikula si Tatay Digong ng isa sa napakasikat na direktor.
Panoorin mo to, doon babalikan kita. Panoorin mo yan. Grabe ho itong balitang ito, mga kababayan, no? Ito ho ang dahilan, at resibo na maraming nagmamahal kay ex-President Duterte. Si Steven Spielberg, isa sa mga sikat at pinakamaimpluwensyang tao sa Estados Unidos, isang direktor, ay gusto raw gumawa ng buhay, istorya ng buhay ni Tatay Diggs. Pambihira. Ang gaganap po daw dyan, mga kababayan, ay si Robert De Niro bilang Digong at kasama rin si Senador Padilla bilang si Johnny Depp. Baliktad, no? Ayan ho, ang katunayan na lahat ay gagawin ng mga DDS. Boom! Alright. Yan, napanood mo nga rin. Diba? Lupit, no? Hintayin nyo yan. Kasi planado pa lang yan. No? Mapapanood si Tatay Digong kung mangyayari yan, mga babayan. Kung mangyayari ang plano na yan, nagawa ng pinikula, ang istorya at buhay ni Tatay Digong mapapanood at magiging magkasaysayan na si Tatay Digong. Siyempre, matanda na rin. Pag siya ay kinuha na ni Lord, siyempre, wag naman. Wag pa. Marami pa yan. Marami pang buhay si Tatay Digong. At yung magiging pinikula na yan, sana nga matuloy. Darating ang mas marami pang mga henerasyon mapapanood si Tatay Digong, magiging alaala siya ang mga susunod na mga apo, mga anak natin na meron palang isang malupit na presidente na yun ay si Tatay Digong. Lupit, men. Hindi ba, mga kababayan? So okay, napanood nyo na, no? Cheese, nangikiusap na sa Duterte Vlogs. Hindi nyo na kami mauuto, mga ano kayo no? Dito naman kami sa totoong may utak. Totoong may utak at may pinag-aralan, nagsunog ng kilay, naging attorney at alam niya ang batas. Yan ang mga gusto ng Pilipina, mga Pilipino. Umay na kami sa inyo. Walang iya kayo, puro na lang kayo puro na lang bilhin ng mga mahal na relo. Isipin niyo naman ng Pilipinas. Ngayon, mga babayan, si Senator Hopia Marcoleta, abangan niyo yan. Pwede rin si Cayetano. Pero sa akin, mas puso ko si Kong Marcoleta. Kung naman ako, Senator Marcoleta. Pero antabayanan niyo yan. So ngayon, mga babayan, sa full video na to, malupit ito. Si Boss Banat Bay ang babanat. Yan Boss Banat Bay. So nakita niyo yung preview. Kung gusto niyo panoorin yung full video, panoorin niyo. Kung ayaw niyo panoorin, ikwento ko naman sa inyo, Mare, kasi baka busy ka. Di ba? Baka maglalaba ka, baka masunog ang lulutuin mo. At least umabot ka sa video na to na ikwento ko sa iyo ang laman ng video. Di ba? Shout out sa mga subscribers at mahilig mag-like ng video ni Boy Sardinas. Maraming salamat po. Minsan hindi nyo ko nakikita. Re-react, nagbibideo na meron lang tayong mga video. So pensya na kayo, medyo busy nandito ako sa Pluto ibabaong ko si Tambay. So mga babayan, maraming salamat sa inyo Kung gusto mo panoorin pa yung full video, ipi-play ko na. Kung gusto mo pang i-click. At maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads kahit pa paano na kumikita tayo kasi may mga charity si Boy Sardinas. Kung hindi nyo napapanood, nasa aking page. Okay, at maraming pinadala doon ng mga trolls si BBM sa page ko. Maraming trolls doon, ang dami kong kalaban. Okay, play ko na. Napakaganda nito. Kayo na maghusga, kayo na mag-analyze sa video mapapanood nyo at kayo na mag-analyze kung tama lahat mga sinabi ko. Okay, mag-comment ka, mag-like ka dyan, babasahin natin yan. Play mo na yung boy, let's go! Panawagan ng taong bayan na sana'y bumaba na lang sana raw sa pwesto ang kasalukuyang Senate President at ipalit ang bagong senador na si Rodante Marcoleta sa kanyang pwesto. Gaano kaya katotoo ang balitang ito, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito.
Sa wakas, isang magandang balita. Rodante Marcoleta, isa ng ganap na senador. Minahalat binoto ng buong Pilipinas matapos pagtulungan ng mga kapwa niya kongresista at tanggalin sa kanyang mga komite sa Kongreso. Sa wakas, nagwagi na ang inapi at posible di umanong maging susunod na Senate President ng Senado. Ayon pa sa patanong na online post ni Optic Politics sa kanyang official FB page, magkakaroon ng bagong Senate President sino? Na tila sinagot agad naman ito ng marami sa ating mga kababayan. At ayon pa sa kanila, mga posibleng favor kay Marcoleta to become Senate President: Bato, Bongo, Aimee, Camille, Mark Villar, Tia and Alan Cayetano, Ligarda Villanueva, Mig Subiri at Bam Aquino. May vote for Marcoleta, abogado matalino. Okay naman si Senator Bongo, kaso mahinahon magsalita. Bagay dyan si Sir Marcoleta, para yang nasa Senado, madagdagan ang memory nila na tuyo na. Palitan si Quezon, ang papalit ay ang matalinong senatorial candidate na si Kong Dante Marcoleta. Magaling sa batas, may tapang at paninindigan, hindi pumapanig sa mali. Mas mabuti na magrigodo na sa Senado at sana'y palitan na lamang kasalukuyang Senate President, at ang dapat ipalit ay si Rodante Marcoleta dahil matapang at walang kinikilingan. Doon lang sa tama, at binabatikos ang lahat ng mga buhayang politiko na kahit na inapi at kinuna ng pwesto ng mga kasama sa Kongreso ay matapang na nanindigan pa din sa tama at hindi nagpapasindak. Kaya panawagan naming taong bayan, karapat dapat siyang ilagay sa mataas na pwesto sa Senado. End quote. Matapang na pinatunayan naman ito at nagbigay ng opinyon ng batikang journalist at solid DDS na si Jay Sonsa sa kanyang FB account. Ayon pa sa kanya, "Hello Batasan, you have a problem." Para kay Martin Romualdez at sa kanyang mga asong congressman, "Look what you have done for being bravely arrogant. You just made a small fry party list representative, a giant national political figure, and a political hero." Attorney Rodante Dizon Marcoleta, representative sa GIF party list, inalisan ng posisyon sa 19th Congress, inalisan ng membership sa iba't ibang committee, dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan, inalisan ng karapatan na makagsalita o makibahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom, at higit sa lahat, hinamak ng gusto nang hindi man lang binigyan at pinagkaitan ng hopya. Masdan kung ano ang naging kapalit ng inyong pangbubusabos sa kanya. Look at him now. Naging pangbansang simangot, tagapagtanggol ng most trusted and most loved Vice President and elected by 32 million Filipinos, Attorney Sara Duterte. The 1987 Constitution and the law. Isa na siyang senador, posisyon na minsan miniti at inambisyon ni Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi niya napagtagumpayan. Senator Rodante Dizon Marcoleta, the distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga, in the Republic of the Philippines, member of the upper chamber of the 20th Congress. Hello Batasan, you have a problem. And quote. Eto na nga, si Marcoleta magiging Senate President. Yo, palakpakan! Nako po, patindi. At si VP Sara Duterte ay naniniwala din na merong nanalo ang Duterte. Nako po. Matindi talaga ang mga bitawan na gaganap ngayon sa politika, no? Talagang mainit na mainit. Anyway, pag-usapan na po natin, simulan na agad natin yan kasi ngayong daw panahon na ito ay may nabubuo ng Duterte Block. Yung palakpakan. Duterte Block sa Senado. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig sabihin nito, yung puwersa nila lumalakas sa loob ng Senado at maaring maghalal ng Senate President. Maganda yan, di ba? Kasi alam nyo, mga kababayan, ang Senate President po kasi marami yung papel yan, marami yung trabaho yan. Isa na nga daw po dyan ay yung pagbibigay ng chairmanship doon sa mga komite na maghihiring, didinig ng mga batas at kung ano-ano pa. So napaka-importante ng isang Senate President, di ba? Kasi doon halimbawa, i-assign si Marcoleta as chairman of this, chairman si ganito, di ba? Mas maganda pa kung si Marcoleta mismo yung Senate President. At meron pang iba na lumalabas na pangalan na pro-Duterte rin. Naku, kaya napakaganda ho talaga. Pakinggan ho natin itong balitan to, ha? Pakinggan natin at malaman ho natin kung ano ang mangyayari dito. Okay, pasok. Oh. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso,
bagong liderato, magpupulong ang Duterte block ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte block. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Alan. Nako, eto patay tayo dyan. Malupit ito. Hindi, alam nyo, maganda rin na baka sabihin na naman, diba, pro kayo, tano kayo, bakit kayo? Diba, sinabi nyo nun, pro Marcos, kayo nangyari. Nga. Oh. Ito kasi, ang maganda dito, patas ito diba? Kita nyo naman nung tahimik siya, pero nung nagkaroon na ng masamang o kidnapping, yan nangyari kay PRRD. Ito ho ang unang senador na nagsalita. Bago pa po si Amy, nagsalita na po ito. At sinabi niya nga hindi dumaan sa due process. Etong maman to kasi, matalino ito, abogado ho ito. At alam niya ho talaga, sandali, mali yan. Diba? Itama natin, let us not play politics. Itama natin yung mali. Kaya maganda rin ho ito, pwede rin ho ito. Kung hindi man si Marcoleta, pwedeng ito. Kasi ito, alam naman natin, katandem ni PRRD ito. Peter Cayetano at Senator Mig Subiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ang isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. So you have, and there is Mig Subiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these four individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Nako, maganda din yan. Palitan na yan. Grabe, ang taba. Ay, sorry. Mali. Wag yan. Busog na yan. So ganda pa yan. Busog na yan. Dapat na talagang palitan ho yan. Hindi, alam mo mga kababayan eto lang, baka akala nung iba, naku, napaka-imposibleng palitan yan. Ang dami po niyang, alam mo na, ang daming nakinabang dyan. Pero tandaan ninyo, sino ang nagsalita? Si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang nakagawa ng isang matinding kudita sa loob ng Kamara. Kung maaalala nyo yung kay Pantaleon Alvarez at saka yung kay Gloria, ang lupit nun. Bakit? Si Pantaleon Alvarez, bata ni PRRD yun Pero nagawa niyang kumbinsihin ng Senado, ang Kamara, ang mga congressman, na tanggalin si Alvarez at ipasok si GMA, di ba? So ano ibig sabihin? Naku po, tandaan niyo may alyansa pa po yan. At saka sa matinding ginawa niyan during the campaign, sigurado ko, sabi nga nila, ito na yung panahon na nagtatalunan na Ano ibig sabihin na nagtatalunan na? Palubog na kasi yung bangka Ang kanang Marcos Romualdez, palubog na. Ang baba na ng trust rating. Ito nga negative di ba? So, palubog na po yan. At alam ho nila, sigurado ko, alam po ng lahat na tong congressman na ito, that first, the impeachment, wala na yan. Burado na yan. Sa kasalukuyang numero ng Senado ngayon, burado na yung impeachment. So, malabong ma-impeach si VP Sara. Therefore, 80 to 90%, unless talaga magkaroon ng matinding sobrang dayaan, ay panalo ng presidente yan si VP Sara Duterte. 80 to 90% na po yan. And for sure, ngayon pa lamang magsisip-sipan na yung mga congressman na yan kay VP Sara Duterte. Kasi ganyan naman po mga congressman Medyo tumatansya yan pagka alam nilang, naku, palubog na itong amo ko Lipat na tayo ng bangka para pagka nanalo itong presidente, meron pa rin po tayong kalalagyan. Tandaan ninyo kayo mga congressman, kung si Pangulong Duterte ay medyo hindi kayo pinakikialaman, nako, ibahin nyo si VP Sara Duterte, may listahan sa utak yan. Pag kayo nalista yan sa kalaban niya, good luck sa inyo, sa political career ninyo. Kita nyo naman ang ginawa niya dun sa, di ba? Talagang binaboy niya. Maaaring sabihin na natin, hindi lahat nanalo, pero karamihan ng mga mabibigat na laban ay naipanalo ni VP Sara Duterte, kahit nga po sa governor ng Cebu, di ba? So ibig sabihin, malakas talaga si VP Sara Duterte. Kaya magdadalawang isip itong mga congressman na ito. Maaaring meron talagang mga aso itong si Romualdez. Masasabi natin na talagang dumidila ng puwet talaga. Pero magkakaroon pa rin po yan ng kahit papaanong matinding laban, lalo na pag si Pulong na pumasok. Naku po.
Yari talaga sila dyan. Nakakatuwa yung mga ganitong kaganapan kasi umiinit ang politika sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Siniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili. Oh, kita mo na, alam mo na kagad kung sino yung mga tuta ni speaker eh. Di ba pagka nilapitan mo yung amo, halimbawa kanina, nagpunta sa SMNI si Madam Mocha, di ba? Oo, pumunta si Madam Mocha, dala-dala niya yung dalawa niyang tuta. Ay, tuta. Aso pala, hindi pala tuta na yun. Malaki na pala yun. Matanda na pala yun. Si Toffee, tsaka si Trooper. Dala-dala niya na. Naupo dun sa sopa. Biglang dumating si Dada. Alam mo, ginawa nung siyempre, ang laking alimaw ni Dada, ang itim pa. Pinagtatahulan si Dada sa loob ng studio. Pambihira, oo. Pinagtatahulan po si Boss Dada ni Trooper. Kala mo, kalaki ni Trooper tsaka ni Toffee. Ang malupit niyan, feeling nila, dinidepensa nila yung kanilang nanay na si Mocha. O, sabi ko nga sa inyo ganyan pagka yung, alam mo na yung mga aso, unang po, tumatahol yan pag nilalabanan mo na yung amo eh. Wala naman ako sinabing tuta itong congressman na ito ha. Ang sinasabi ko lang, pagka alam mo na makagad kung sino yung tuta, kung sino yung unang papalag, kung sino yung unang magsasalita. Ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang Naks naman, may manifesto of support na kagad. Wow! Gago! Di pa nga kayo wow, manifesto of support na kagad. Sige, bahala kayo. Pananaw niyo yan 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan, So, ito nga mga kababayan, si Marcoleta daw isa sa mga tinitignan. Pwede rin si Cayetano, pwede rin daw si Subiri, pero I don't think si Subiri mananalo pa bilang Senate President. Pero among them, they will vote for the person I think they would consider. Ito lang sa akin. Ako, gusto ko si Marcoleta. Definitely. I like Marcoleta to be the Senate President para matikas talaga, di ba? Ala Miriam Defensor Santiago. Ganon. Gusto ko talaga yon. But again, they would be compromised. Compromised in a sense that, syempre magbobotohan yan. Ang maaaring maging compromise ka pa nga niyan ngayon is si Cayetano. Bakit? Kasi kahit pa paano, si Cayetano, friendly with the pro-admin, friendly with the other people, and friendly with the Dutertes. Di ba? Alam natin yan. But, the thing is, okay din ang stand niya pagdating sa mga Duterte. Kita nyo naman, naging Vice President ni PRRD, naging sekretary niya, as in katiwala niya, katabi niya all throughout his term, hindi bumitaw. And until to the kidnapping, unang nagsalita yan si Cayetano, di ba? Ibig sabihin, maayos ang tayo niyan. Yung iba, ayaw dyan dahil nga kay Marcos, ewan ko kung nagbago na utak ninyo mga tatanga-tanga kayo. Hindi, sa totoo lang, ang daming galit na galit dyan kay Cayetano dahil inaway nila yan si Cayetano noon kasi nga, ang nagkikiskisa dyan si Bongbong Marcos at saka si Cayetano. Nagsisi na ba kayo? Gago! Yung pinagtatanggol ninyo, yan ang kumidnap. Hindi, ako na sabihin. Yan ang dahilan kung bakit napunta sa dahig si PRRD. Tapos sino una nagtanggol? Si Cayetano. Ano ba ibig sabihin ng Senate President? Ano ba kapangyarihan ng Senate President? Ipaliwanag lang natin ng bahagya, Isa sa kapangyarihan ng Senate President, presiding officer sa Senate. Ibig sabihin, siya may hawak ng nagko-control ng Senate sessions. Siya nagdi-decide kung sino dapat magsalita during debates. Siya nagro-rule ng point of order. Yung point of order, shut up, ganon, parang ganon. Refer bills and resolution to appropriate committees. Ibig sabihin, siya yung nagdi-decide. Ay, napaka-importante nito kung ano yung mga uunahing bills. Di ba? Kasi pwede niyang tenga So, siya kasi yung nag-refer ng bills and resolution to appropriate committees. Administrative head of the Senate, oversee the Senate budget, personnel, internal policies, signs official documents and communications of the Senate. Yan. Line of succession to the President. Ibig sabihin, third in line to the President after the Vice President and the Speaker of the House. Ibig sabihin, dapat talaga matalino. Ibig sabihin, abogado. Sana. Kaya nga perfect dyan si Marcoleta May become acting president if the president and vice president are both unable to serve under Article 7, Section 8 of the Constitution. Ibig sabihin po, mga kababayan, kung talagang medyo hindi nakakayanin ng dalawa, ito na hong Senate President ang papalit. Acting president, ika nga. So, kaya nga hindi dapat natin ito, wag natin dapat talagang sa tingin ko dapat talagang palitan na po si Chis Escudero dahil alam niyo naman si Chis Escudero
the champagne guy of First Lady Lisa Marcos, di ba? Doon pa lang, kitang-kita mo na kung sino amo niya eh. Akala ko si Hart. Yung pala si First Lady. Gago! Ito pa. Influential in legislative agenda. Ibig sabihin, can influence which bill are prioritized or fast-tracked. Naku, kaya napaka-importante ng Senate President. Di ba? Ako gusto ko talaga si Marcoleta para yariin yung unang-una, yung yung anong tawag ba dito? Yung pagdating po dito sa COMELEC. Sana talaga ituloy mo Senator Marcoleta, ituloy mo yung sinasabi mong offshore account ni Comelec Garcia. Sabi kasi niya, sabi ni Marcoleta ito nasa balita po ito, meron daw si Comelec Garcia meron daw 2 offshore accounts in Cayman Island. So dapat dinggin mo 'yan. Aside from that, national influence seen as one of top powers. Yan na yan, mga hindi na legal matter yan. So ex-officio member of key committees, sits on important Senate committees, sometimes with voting power. So talagang makapangyarihan ng isang Senate President. And ito sa nangyayari, kita nyo naman, ilan na po sila. Actually, doon bibilangin mo, 9 na daw silang Duterte Block. That includes Bato, Robin, si Bongo, si Marcoleta, si Amy, at meron pang 4 na sinasabi. Siguro, hula ko dyan, yung bilyar. Okay, yung 2 bilyar. Cayetano, 8 yan. Ano pa? More or less siguro, sa tingin ko lang po, si Estrada. Pwede yan. Kasi, kaya nga, alam nyo, ang maganda nito, sana umeksena si VP Sara Duterte. Sana siya mismo ang kumausap sa mga senador. Diba? I mean, hindi siya mangialam. But remember, she's influential dahil siya po ay Vice President ng bayan. Diba? Vice President po ng Pilipinas. Plus, the political power of VP Sara Duterte ay malaking bagay. So, ibig sabihin po, pag siya po ay pumasok sa eksena na ito, ay sa tingin ko talagang mapapalitan ang Senate President. Diba? Kasi marami dyan kaibigan ni VP Sara Duterte. Marami po dyan nakasama niya, in-endorse niya, I think 2022, 2019. Ito 2022 ata. In-endorse niya. So, ibig sabihin po mga kababayan, marami po siyang connection dyan. So, kung i-exert niya yung kanyang power dyan, sa tingin ko talagang posibleng mapalitan. Kasi sinasabi nilang si Soto daw. Si Soto, siguro mga iilan na lang po ang ang hatak niya sa Senado as of now. Diba? Siguro si Ping Lacson, sila lagi silang magkasama, si Lapid. Pwede, mga alyansa. Siyempre si Chis Escudero, mas mabigat. Para kasing ang dating kasi nito, bakit papapalitan si Chis Escudero? I mean, kasi tandaan ninyo, si Chis Escudero may basbas ng Pangulo. Bakit pa siya papalitan ni Soto na isang kaalyado rin ni Pangulo? Walang dahilan, ika nga. So, I think Marcoleta or Cayetano has a bigger chance to be the Senate President. Sana po, kayo po, kung sino po, anong ba ang inyong komento? Babasahin po natin yan. Isulat nyo po dyan sa baba kung sino ang gusto ninyo maging susunod na Senate President. Kasi botohan po uli yan Dahil this is a new Congress ng tao dito. 20th Congress na po ito. So botohan na pagdating po sa Senate President. Botohan na rin po pagdating po sa Congress, sa House. So pagdating naman po kay Pulong, yan na medyo mabigat ang laban. Mabigat ang laban dyan. Gapangan talaga dyan. Sa dami nila, matinding gapangan yan. Pero ako, meron akong alam. Meron akong kwento. At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya.
biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon, at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Bayan ko, Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.